V-Heads Throwback, Hot Topics at Top Moments sa Philippine Volleyball sa taong 2023. This is a V-Heads Year-End Special. Para bagay ka V-Heads, kalimutan mong subscribe at notification bell para update ka dito sa ating channel. By 2023, hello 2024. Isang taon na naman nga ang nakaraan na puno ng mga kaganapan lalo na sa mundo ng volleyball. Bago nating saksihan ang darating na 2024, balikan rin natin at tayo'y mag-throwback sa mga top moments sa taong 2023 dito sa ating V-Heads Year-End Special. Syempre di naman nawawala every year ang pambungad na mga balita patungkol sa lipatan ng players lalo na sa PVL, kung saan yan ang tampok sa ating unang top moments. Binuksan nga ang 2023 season ng PVL na may mga nagbabaga at nakakagulat na lipatan ng players mula sa bawat teams at kahit ang mga college stars. Sa unang All-Filipino Conference, ginulat ang bayan ng sudden transfer ni Dindin Santiago Monabat mula sa kanyang matagal na tahanang Cherry Tigo papunta sa Akari Chargers. Ito ang nagmarka ng isa sa breakthrough transfers na nasabing taon. Kasabay niya ng paglipat rin ni Myla Pablo mula sa Petrogas patungo sa F2 Logistics na nagbigay ng ibang kulay sa Cargo Movers. Kasunod niyan ang mas inabangang Invitational Conference na kung saan mas marami ang nagsilipatan lalo na mula sa UAAP patungo sa PVL. Ilan sa mga stars ng UAAP ang tumalon sa pro tulad ni Faith Nisperos, Vanny Gandler, Ces Robles, Jen Yerba, Jolina de la Cruz, Mars Alba at syempre ang pinakamatunog sa mga panahong iyon na si Ea Laure. Iyon nga ang panahon na tila simula ng masasabing rigodon ng UAAP stars patungo sa Pro League dahil na rin sa massive opportunities at gains na nakukuha nila sa pro kumpara sa collegiate. Total nasa invitationals na rin naman tayo, ituloy na rin natin dahil next moment rito ang pagpasok nga ng dalawang bagong teams na Farm Fresh Foxies at Gerflor Defenders. Sabayan na rin ang pagbabalik ng Photon Tornadoes. Dito nga mas lumobo ang mga koponan sa liga na mas nagbigay ng opportunity para sa mga players na magkaroon ng hanap buhay at makapasok sa pro level. Mas pinag-usapan rito ang Foxies na kung saan nasilat nila ang ilan sa mga inaabangang stars mula sa Adamson team na siyang bumuo ng core ng kanilang koponan. Ang mga tulad ni Tricia Tubo, PL Defonso, Kate Santiago, Joanne Narit, Kyle Pascual. Eventually ang pagpasok ni Louie Romero at marami pang iba ang nagbigay daan sa mga college stars na ito na masubukan ang kanilang talento laban sa mga professional teams. At masasabi rin naman na hindi naging ganoon kadali para sa mga batang ito na makipagsabayan sa mas eksperyensyadong mga ates nila sa liga. Speaking of Team Gerflorin, isa rin sa mga pinag-usapan ngayong taon ang pumutok na issue ng koponan patungkol nga sa pasweldo sa mga ito at tila mismanagement ng team na tila isa sa mga mas magpababa sa laro ng kanilang mga players. Sabay rin ang rigodon ng players nila after one conference day lamang sa PVL. Kasama nga ng Invitational Conference ang makasaysayang pagpasok ng first ever Japanese foreign team na sa liga na Kurashiki Blaze, kung saan ginulat nito ang buong bansa ng patumbahin nito ang favorite Screamline Cool Smashers sa finals ng nasabing conference. Itunuring itong isa sa most epic final showdown ng taon dahil for the first time nakalasap ng libo-libong fans ang Division 3 team ng Japan na ito sa harap ng mga Pinoys at malaking panalo rin ito sa kanila gayong iyon ang first time na may foreign team sa PVL na nanalo ng championship. Kumbaga, they broke the hearts of many Filipino volleyball fans. Isa rin sa mga tinutukan sa panahong iyon ang muling ang pagbabalik ng tambalang si Pons, kung saan matapos ang halos 4-year absence sa Taraflex upang ibuhos ang panahon sa buhangin, finally, tinapos na ng iconic duo ang paghihintay ng mga fans sa kanilang comeback. At talaga namang they instantly made an impact sa liga, lalo bukod kasi sa pagbabalik nila sa indoor, iyon rin ang nagsilbing debut nila sa PVL. At what a better way to debut with two of the most prominent teams in the country na Creamline para kay Pons at Chocomucho naman para kay CC. Mula sa PVL, dumako naman tayo sa UAAP na dapat ring i-highlight sa taong ito. Matapos nga ang deadly COVID-19 pandemic na bumalot sa buong mundo, unti-unting nakarecover ang volleyball community ng bansa na siya namang naging hudyat ng malaking comeback ng UAAP Volleyball kasama ang libo-libong fans sa venue. At ito nga rin ang pagbabalik trono ng DLSU Lady Spikers sa women's volleyball matapos nilang agawin mula sa NU Lady Bulldogs ang corona.
Mula sa historic na pagtapos ng Enyo sa kanilang 65-year title drought noong season 84, di na pinatagal sa kanila ng Queens of UAAP na DLSU ang corona at agad itong binalik sa Taft. Walang naipanalong laro ang NU kontra sa Lasal sa nasabing season that marks the brilliance of legendary RDJ. Sa season rin ay ito gumawa ng kasaysayan ng UAAP matapos na magtanghal ito ng dalawang rookie MVP magkasabay. First time mangyari sa kanilang kasaysayan. Tinanghal na parehong Roy MVP sina DLSU future superstar Angel Canino sa women's at si UST's iconic spiker Josh Ibanez sa men's. Sa nasabing season, muli ring nadepensahan ng Bulldogs ang kanilang trono kontra sa nanumbalik na UST via clean 16-0 sweep, which marks the comeback of men's volleyball in the UAAP. Isa nga rin sa mga inabangan ng mga Pinoy fans ang muling pagbabalik bansa ng International Competition of Volleyball Nations League, kung saan sa ikalawang sunod na taon binisita muling nagtanghal dito ang pinakamahusay na men's volleyball team sa mundo. Siyempre, naging bida muli dito ang Team Nippon ng Japan, kung saan sila ang halos dinudumog ng mga fans sa tuwing sila ang may laro. Inabangan rin ang pagpunta sa bansa ng Olympic champions na Brazil na isa na rin sa mga naging fan favorite teams bukod sa Japan, Italy at Slovenia. Gumawa nga rin ng kasaysayan ng Pilipinas rito matapos na magtala tayo ng record attendance sa nasabing edisyon ng VNL. Ang Pilipinas ang nagtala ng pinakamaraming crowd in a week sa buong preliminary competitions ng VNL 2023 with a total of 73,569 total number of attendance sa loob ng isang linggong aksyon, which roughly averages 10 to 15,000 per game day. Dahil nga dyan, mas nag-grow ang interest ng FIVB sa bansa, kaya this 2024, muli silang babalik rito. Siyempre, nasa international na rin naman tayo, dumako na tayo sa national team ng Pilipinas. Historic year nga rin ito for the national team dahil kahit wala tayong medalya, pero ito naman ang taon kung saan sa kauna-unahang pagkakataon umangat ang rankings at nawala na tayo sa 130 plus ranked volleyball team sa mundo dahil nga sa partisipasyon ng bansa sa 2023 AVC Challenge Cup. Parehong umangat ang rankings ng ating men's and women's national teams sa 56 at 57 ranked, our highest ranking marahil sa ating kasaysayan. Yan na rin ay dulot ng bagong computation na inimplement ng FIVB lalo na sa tuwing tayo sasali sa international competitions. Sa women's nga, mas naging makahulugan pa ang history na ito gayong sa nasabing AVC Cup, tila yung team na biglaan pa binuo o yung wala pang practice ang siyang gumawa ng kasaysayan. Matapos ang historic win natin kontra sa India, pinangunahan ng nasabing team ng selection mula sa UAAP at PVL teams led by the veteran captain Aiza Maizo Pontillas na sa kauna-unang pagkakataon muling nagbalik national team at bilang kapitana pa. Parehong pasok sa top 10 ang men's and women's team natin sa nasabing competition as our women's team ended at 7th while the men's team ended up at 10th place. Sa nasabing taon rin, lumobo ang bilang ng mga Pinoy imports na naglalaro sa ibang bansa. This 2023 nga, isa rin sa pinag-usapan ng pagkuha ng mga Pinoy stars na maging import na tila nangangahulugan ng ating improvement sa volleyball. Kung dati si Jaja lang ang kuminang sa ibang bansa, ngayon nakuha na rin ng Japan si Gia de Guzman para sa Team Denso Eribis, marking the first ever Filipina setter to play in the V-League. Bukod dyan, dumayo rin pa Thailand ang kanyang ka-teammate sa Creamline na si Sed Domingo bilang import naman sa Team Nakhon Ratchasima na defending champs ng Thai League. At syempre, ang mga stars natin sa Korea na sina Iris Tolenada with Caltex, MJ Phillips with L Peppers, at sina Mark Espejo with Korean Air Jumbos at si Brian Bagunas sa bansang Taiwan. Patuloy ang pagdami ng Pinoy imports na for sure sa mga susunod na taon, mas lolobo pa ito. Ngayong taon rin, umingay ng husto ang team ng Choco Mucho Flying Titans, lalo na sa kanilang stint sa 2023 VTV Cup sa Vietnam. Dito gumawa ng kasaysayan ng CMFT matapos nilang makuha ang bronze medal sa torneo, marking their first ever medal as a team and first Filipino club team to win a medal in an international competition. Ginulat ng Flying Titans sa mga fans, lalo na ang kanilang mga doubters. Ito kasi yung panahon na tila nangulelat ang Ube Gels, ending at 7th place sa invitationals, tapos sila yung pinadala papuntang Vietnam para i-represent ang Pinas. Marami ang nagtaas ng kilay sa CMFT pero di sila nagpadala dito na siya rin namang naging
motivation nila sa pagkamit ng tagumpay. Dito rin umingay at nakilala si Cici Rondina sa Vietnam matapos siyang hangaan ng Vietnamese fans dahil sa husay niyang ipinakita with Choco Mucho. Dito rin nakuha ni Cherry Bomb ang kanyang kauna-unahang International Individual Award as VTV Cup Best Outside Spiker. Marami ang nagsabi na ito ang naging turning point ng Choco Mucho na nadala sila sa kanilang emergence sa second All-Filipino Conference ng PVL kung saan sa kauna-unahang pagkakataon pumasok ang mga ito sa finals ng PVL at naisagawa ang inaasam-asam na Ribisco Finals sa pagitan nila at ng kanilang sister team Creamline Cool Smashers, which brings us to our second to the last moment, the historic Choco Mucho versus Creamline's second All-Filipino Conference Final Showdown. History talaga ang naidala ng laban na ito dahil sa kauna-unahang pagkakataon mga nagharap ang sister teams sa isang PVL Finals. Bukod dyan ang makasaysayang 24,000 plus record-breaking attendance na naitala ng game na ito na nagmarka bilang most watched volleyball game in Philippine history. Dito nasalamin ang husay ng sistema ng parehong koponan kung saan ang Creamline ipinamalas ang kanilang championship spirit matapos nilang maibalik sa kanila ang corona after that heartbreaking defeat versus Kurashiki. Ang Choco Mucho naman na iuwi ang kanilang first ever PVL medal matapos ang halos ilang 7th and 4th place. Aba, this time they won the silver. At panghuli at pahabol sa pagtapos ng 2023 ang nakakalungkot ngang pagka-disband ng isa sa may tuturing na historic teams na F2 Logistics Cargo Movers. Matapos ang halos 8 taon sa club league scene, tuluyan nang nagpaalam at nabuwag ang isa sa winningest club team sa kasaysayan ng bansa. Maraming fans ang nalungkot dito, lalo na ang mga die-hard Yellow Army fans dahil ang kapagka-disband na ito ang nagmarka rin ng end of an era para sa samahan ng mga DLSU stars sa iisang team. Ito ang nagbigay daan para sa major transfers na pinag-uusapan ngayon at sila naman ang pinag-aagawan talaga ng iba't ibang mga tips. Yan ang mga masasarap na alaala na sa atin ng 2023. May masaya, may makasaysayan, may malungkot. Halo-halo ang dulot ng taong ito. Sana mas marami pang kaganapan ang umusbong sa taong 2024. Ito ang ating 2023 Year-End Special. Happy New Year mga ka-V-Heads! So do ka-V-Heads, for support this channel, please subscribe, notification bell to be updated on my coming videos.